Ikaw ba'y sumpa dahil napakaambisyosa at napakaambisyoso mo, pero ang tamad-tamad mo naman? Bakit nasabi ko na ito'y sumpa? Kung ako yung tatanungin niyo, tara, pag-usapan natin 'yan. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ikaw ba yung tao na nakaimbak or marami ng nakaimbak na mga planner, meron ka pang dream board, dream book, ano pa, yung mga pictures na gusto mo o yung mga dream mo ay pinagugupit mo at dinikit mo na diyan para ma-attract mo palagi yung inyong mga pangarap? Kung oo ang iyong sagot, huwag kang umalis muna diyan sa ating video dahil meron akong i-share sa inyo. Naku, huwag kang mag-alala dahil ako man ay nagawa ko 'yan. Ginawa na natin 'yan. Hi, ako nga pala si Maricel at sa 6 years ko pong ginagawa ang mga 'yan, meron pong kulang sa sarili ko. 'Yun ang realization ko na bakit parang may kulang. Hindi ko ramdam na may pagbabago. Taon lang ang nagbabago pero parang sa akin walang nagbago. So alamin natin kung bakit. Ano ba yung mga danger sa mga ambisyon natin or sa mga wish natin or sa mga dream natin. Alam nyo ba ako, taon-taon, meron akong planner. Gumawa rin po ako ng dream board. Gumawa rin po tayo ng dream book. At kung ano-ano pang picture pinagugupit, yung pinakapangarap kong sasakyan, pinakapangarap kong bahay, makalabas sa utang, or I mean kumbaga walang utang. Pangarap ko din na magkaroon ng limpak-limpak na salapi. Kasi, or bakit ako nangarap ng ganun? Kasi, na-spoil yung mindset ko. Sa mindset kasi talaga yan eh. Kasi nung bata pa naman ako, lahat ng gusto kong gawin, nagagawa ko. Tapos after that, masaya ako. Pero bakit nung eto, lumalaki na ako at naturuan na rin kung ano daw dapat ang tamang mindset. Yun nga, naka-attend ako ng mga seminar na sinasabing mag-manifest ka, yung law of attraction, tapos lakihan mo yung pangarap mo, ilista mo lahat ng pangarap mo, gupitin mo yung mga gusto mong sasakyan. It should be smart. Dapat specific, measurable, ano pa, achievable. Ano yung R? Comment mo nga sa comment section, hindi ko maalala. Tapos yung T, dapat daw time-bounded, tama ba? Or yung kailangan ma-achieve mo siya kung anong taon mo siya na-set na ma-achieve mo yung dream mo na yan. Eh, ako, kung tatanungin nyo, yung dream ko talaga is magkaroon ng limpak-limpak na salapi. Kasi gusto ko magkaroon ng dream house ko, yung sasakyan ko. Tapos, yung magandang sasakyan ha, yung dream na sasakyan ko talaga. Tapos magkaroon ng farm, magkaroon ng parang SM, ganon. Kasi wala naman bayad, mangarap. So, nilakihan ko. Nilista ko talaga yan. Alam mo yun, every year halos 30 yung dream ko na nailista. Pero, eto yung masaklap or yung problema. Sa kakatingin ko dun sa mga nailista ko, tingnan ko yung dream board ko, parang kahit ako, hindi ako makapaniwala na or hindi ko pinaniwala ang matutupad ko rin. Kasi, parang ang taas, parang ang laki naman nito, paano ko 'to gagawin? Wala, basta yun, yun ang nangyari sa'kin. Ang problema ay parang paralyzed na, tinatamad na, wala. Kaya matapos na naman ang taon, wala na namang nangyari, 'di ba? Oh, ikaw, nandiyan ka pa ba sa video ko? Andiyan ka pa ba sa video natin? Oh, tumititig ka sa'kin, kasi ikaw din yun. O ako lang ba? Or ako, sige ako na lang, para masaya tayo. Sige, tuloy na natin ang kwento. So yun nga, yun ang problema, paralyzed na, tinatamad at wala talagang nangyari na kumbaga pagbabago. Stress lang at yun, ang nangyari pa sa akin ay parang naba-bother ako tapos nagi-guilt na hindi ko nagagawa yung mga bagay para maabot yung nakadikit diyan na dream board or yung dream book kaya o di kaya yung nasa planner ko. Sobrang pressure ako na sobrang taas pala nito. Tapos wala tuloy ako nasisimulan, gano'n. So nagdulot siya ng pangmamaliit sa sarili ko. Tapos hanggang sa umabot na sa kinumpara ko na yung sarili sa iba. Gano'n ang nangyari sa akin. So, now I realize na wala na bang pagbabago talaga?
Para bang lagi na lang miserable at eto pa yung isa sa kinatatakutan ko, na yung failure. Kaya sa kakatakot ko na mag-fail ako, hindi ako nagta-try ng, alam mo yun, yung ibang mga plans or ibang mga actions dapat dun sa krineate kong dream board ko or yung plano na sinulat ko. Dahil doon, wala. Ilang taon na ba paulit-ulit na lang nagbabago ng taon pero ako parang feeling ko walang nagbago. Yun nga, kasi natatakot ako ng failure kasi baka kung ano yung sasabihin ng ibang tao, napagod na rin ako sa mga bagay-bagay. Kaya nung na-realize ko na eto, dapat ganito lang, yung kaya ko, yung achievable lang, yung kaya ng sarili kong matupad na mismong ako ma-convince na, "Uy, kakayanin natin 'to." Unang-una is ginawa ko po yung mga malalaking dreams ko, atin po siyang hinati-hati sa maliliit lang na hakbang. So, nag-start tayo sa mga kung sabi nga, baby steps lang. Sa mga maliliit lang muna na hakbang tayo nagsimula and ayun, sa starting point ko 'no, nandun yung parang ano ako, happy. Kasi kapag may nagawa akong isang bagay, wow, celebrate natin 'yan dahil grabe ang naging epekto sa akin nung nagsimula ako ng mga maliliit lang na bagay. Tapos yung mga positive cycle 'no, na feeling ko sobrang namo-motivate ako na gawin yung mga bagay na yung maliliit lang. And kapag na-achieve ko then okay lang, kapag hindi naman, okay lang din kasi nakuntento na yung puso ko na nag-start ako sa mga small na steps. Okay, so yun ang nag-encourage sa akin na gawin na siya ng paulit-ulit. So, ito na nga, yung mga dangers sa wishlist natin. So, sa natutunan ko po, no, na i-share ko din po sa inyo ngayon na maari din pong i-limit natin ang ating mga dreams and goals. Which is yung alam natin na achievable siya. Alright? Lalong-lalo na, no, sa mga gumagawa nito, yung maglilista nga tayo, isa din ako sa biktima dyan. Yung maglista tayo no, ng mga goals natin, nasa 30, ang dami, di ba? So, mas okay pa rin talaga na mag-pick tayo ng mga goals natin or pipiliin nating goals na achievable. Di ba, paulit-ulit ko lang sinasabi. Kasi ganun lang talaga siya. Simulan natin, naturuan ng sarili natin na kung paano gawin yung mga small steps na yan. Okay? Limit your sa pagpili po ng ating dreams or goals. Deal with self-destructive and bad habits. Example dito is, halimbawa ako, kung saan-saan ako nagtatanong, panay ako research, no? Puro research. Wala naman pong masama sa research kasi diyan naman tayo nagsisimula. Ako puro tanong na, uy, mag-aaral ba ako ulit since ang gusto ko talaga is business. So, kasi ang natapos ko teacher, gusto ko talaga malaman kung ano ba talaga yung pinaka-formula, secret formula sa mga naging successful. Kasi nakikita ko sila, paano kaya nila ginagawa yan? So, gagayahin ko ngayon, gagayahin ko. Kung ano-anong ginagawa. Tapos I realize na, ay, ilang taon na akong ganito eh. Hinahanap ko yung formula, kaka-research ko, na almost 80% kapag ka puro ka research, 'di ba? Kasi ang paniniwala 80% daw sa research. Alright? So again ha, hindi po ako again sa mga nagre-research kasi kailangan po natin 'yan. Diyan tayo nag-start eh, dapat. Pero yung 20% lang na i-take action mo. Na what if aralin mo siya, aksiyunan mo kung ano yung nasa plano mo. Alright, so kasi nagplano ako mag-enroll ulit. So marami nag-advice na dapat daw mag-enroll ako ulit kasi nasa business ako. And may nag-advice din na wag kasi gagastos ka pa ng malaki. Aksyonan mo na yan. Simulan mo na kung anong meron ka. So nung natutunan ko to, maganda pala, no? Na proseso na na-aksyonan mo na ginawa mo na. Ang daming ma-discover at matututunan along the way na ginagawa mo yung proseso na yun kapag inaksyonan mo yung mga pinagre-research mo. Alright, so again, wala pong masama sa pagre-research. Deal with self-destructive and bad habits. Magkaroon ka ng unconditional dedication to a dream, fear of failure. So nabanggit ko na to kanina na minsan takot tayong ng failure, takot tayong sumubok muli or mag-start ng mga kahit sa maliliit lang na bagay kasi hindi naman tayo ang pinakamatalino. Hindi tayo ang pinakasikat. So, parang na-mindset tayo na, kumbaga, hindi tayo naturuan, no? Ito yung wish list mo, ito yung setting your wishes po, na kailangan smart goals daw. Alam nyo na yung smart, it should be specific, measurable, achievable,
R&T, comment nyo nga dyan, nakalimutan ko. Basta yon, it should be smart. Pero, hindi pa rin satisfy, di ba? Mga bagay na hindi nagbibigay sa atin ng kakontentuhan, di ba? Isa pa, yung kailangan natin malaman na mag-pick tayo ng mga wishes natin na love natin siyang gawin and at the same time, na magbibigay sa atin kung ano yung rason, bakit. Di ba? Magkaroon ng limpak-limpak na salapi. Minsan ay may mga dreams na hindi talaga para sa atin. Pinaniniwalaan ko na paniwalaan mo din na yung mga wish mo or yung dreams mo ay matutupad dahil yun sa trabaho mo. Yung trabaho mong yan ay kakaiba. Bagay na may deadlines, yung bibigyan mo ng deadlines na mag-cause sa'yo ng pressure. Pag natapos, natapos. No need to pressure yourself. Right? So, wala po akong okay lang po kung may deadlines kayo. Pero for me talaga pag may deadlines, so, ngayon, tinatanggal ko siya para mas magagawa ko yung mga bagay na, you know, ah, alam ko sa sarili kong kaya kong gawin. O siya, sa lahat pala ng mga makakapanood sa video na to, baka meron din kayong storya na makakatulong din sa ating mga manunood, sa ating audience. Maaari po kayong sumali or mag-join no, sa aking ginagawang FB group, ang Masiskarte sa Buhay. Join lang po kayo dito. Welcome po kayo sa ating FB group, Masiskarte sa Buhay. Alright, so, yun. Dito lang natin tapusin ang ating video and I hope, no, andyan pa rin kayo hanggang matapos yung video natin. Alam nyo, yung mga unrealistic na dream, no? Yung mga alam mo sa sarili mong hindi mo kayang gawin. Na kumbaga, yung may paniniwala ka na etong dream na to para sa akin. May mga dream na hindi para sa atin. Ito kasi ang kumbaga, impluwensya ng social media na, uy, siya, nagawa niya to. Kaya ko rin yung gawin, which is okay lang naman. Pero minsan, nakukumpara natin yung sarili natin sa kakakumpara natin, ang nangyayari po, wala. Stress lang tayo and pressure sa buhay. Alright? So, hindi ka happy. So, usaping ano ba yung happiness mo? Kung ang happiness mo maabot, kung ano yung nasa kanila na, nako, medyo danger nga talaga yung ambition mo na yan. Make your dream realistic. So, yung alam mo sa sarili mong kaya mong gawin, naniniwala kang kaya mo siyang gawin at matutupad siya. And small wish, ganyan. So, mga maliliit lang muna na steps. I-figure out mo kung ano yung mga first step na gawin mo para magawa mo yung kahit yung plano mong yan, kung meron ka mang small steps lang yan. And for example, gusto mong magpa-sexy. Alright? So, gusto mong maging healthy. Hindi na lang magpa-sexy. Maging healthy. Ano yung purpose? Bakit ka maging healthy? Para sa family mo, sa mga pamangkin mo. Araw-araw tayong mag-study, maglaan tayo ng time to learn focus. Ayan. Kasi sa mundo natin, magulo na talaga. So, kailangan natin matutunan yung focus talaga na yan. I-figure out mo yung mga step formula, no, sa success para sa'yo. Okay? Yung para sa'yo. Know the steps. Weekly ba to? Daily ba to? Kung ikaw ay gusto mong mag-exercise to being healthy, ano ba yan? Weekly ba yan or daily? So, sa akin kasi, no, hindi ko pinangarap na, kumbaga, sasali sa mga marathon na para maging super healthy daw, sabi nga nila. Pero sa akin, kumbaga, kinakat ko siya into small steps lang. So, weekly po, every Saturday ay nagsusumba kami, no? Sa ang lugar man namin, Bet. Alright? Pero meron kaming pinaka-exact talaga na lugar na doon kami. So, ganun lang. Step by step lang siya. Ma-motivate ka at excited ka. No? Hindi mo pwesahin yung sarili mo, ganyan. So, kahit 1 minute lang na exercise. 1 minute. Di ba grabe ang iksi? Pero, di ba, tatawanan mo. Pero kasi yun yung starting mo eh. Maaring madali, pero kasi kung doon ka sa pinakamataas agad na dream mo, maaring 3 days lang, pagod ka na, hindi mo siya matuloy-tuloy. Always remember that success starts when you decide to begin. But the main secret talaga is just do it. Alright? Do it for yourself and praise yourself. And syempre, sa lahat ng gagawin natin, wag po nating kakalimutan talaga na mag-pray tayo every time na meron tayong gagawing plano, ibabangga natin kung yung plano natin is hindi po tayo mapapalayo sa kagustuhan din ng ating Diyos.
Don't forget to follow my mga social media account, no? Yung aking YouTube, Maricel Butad, then ang aking FB page, Tindahan ni Mase. Nag-offer tayo dyan ng mga customized t-shirt at personalized t-shirt na gusto nyo at mga giveaways, ano? And yun, aking TikTok, no, na account is Maricel Butad also. Don't forget to follow and subscribe this channel. Thank you very much! Bye!